isang araw or kahapon, nagngangaw-ngaw, kakakyaw. Bakit dinismiss ng Kongreso yung kasong impeachment laban kay Duterte? Ha? This is not right, this is unfair. Hindi man lang pinakinggan si Alejano. Ha? Hindi man lang niya naisabi yung mga gusto niya sabihin. Senadora de Lima, manahimik ka na lang dyan. Ha? Tumahimik ka na lang o gusto mo plasteran ko yung bunganga mo. Mismo ang mga kasamahan ni Alejano sa Kongreso, Senadora, ang nagsabi, walang laman, walang sustansya yung reklamo. Bakit? Wala kasing ebidensya si Alejano. Sabi nga ni House Deputy Majority Floor Leader Rodolfo Pariñas, hearsay. Ibig sabihin, chismis. Yung ebidensya na iniharap ni Alejano laban kay Duterte sa impeachment complaint ay puro chismis, puro hearsay, dinig-dinig. Alam naman natin, hindi po pwede yung ganun. Kaya sabi ni Congressman Pariñas, pinaplano niyang kasuhan itong si Alejano ng perjury o gawa-gawa ng ebidensya. Kaya pala, nung tinatanong na siya, sinasabi niya, according to my source. Puro according to my source. Ginagaya niya yata yung amo niya si Trillanes. Hindi kagaya ng nabanggit ko. Hindi po pwede, mga kapatid, na maghahain ka ng impeachment complaint na wala kang ebidensya. It is like going to war. Pupunta ka sa giyera, wala kang dalang bala. How do you expect to win? No. Or kung ikay pupunta sa suntukan, sa boxing, kagaya ni Manny Pacquiao, good luck po, Senador, sa iyong labang in July. Walang training. Wala kang, Diyos ko po, mga strategy. Matatalo talaga. Alam naman niya ni Alejano, kasi inamin na niya, di ba, last month, sabi niya, hindi uusad ito. Kaya mo pala nasabi yan, Alejano, na hindi uusad, kasi alam mo, wala kang ebidensya. Ibabasura. Kung may ebidensya, hindi yan ibabasura. Nakikinig ka ba, Manang Laila de Lima? Ibinasura, at hindi na binigyan ng pagkakataon si Alejano ng kaibigan niyo, barkada niyo, kasi yung kanyang kaso walang sustansya, walang substance, walang mga ebidensya. Yung sinasabi niyang ebidensya, Senadora, gawa-gawa niya. Ayon yan kay Congressman Pariñas. Kaya nga pinaplano nila na kasuhan itong si Alejano ng perjury. Mangyari, gumawa-gawa ng mga ebidensya. Hindi po pwede yan. Nagagawa-gawa ka ng ebidensya, at pagkatapos pupunta ka sa korte, pupunta lalo dito sa Senado, nasa linya po ng aming telepono, hihingi lang po tayo ng opinion. Ito po sa aking primo, si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga po, Attorney Topacio. Opo, magandang umaga po. At katulad ng dati, alam niyo na naman, gusto natin mabuhay ang mga ugat-ugat na hindi po lamang ninyo, lahat ng nakapakinig po natin. Ayan, yan. Lalo siguro mga ugat nila Julio Bermiser at saka Romeses Mesa, masugid nating mga taga-panood at taga-pakinig dito, Attorney. Anyway, Attorney, hingin ko lang opinion ninyo. Si Senadora Laila de Lima, yung kumare ninyo, nakakulong ngayon. Nagwawala kahapon at sinabi, bakit dinismiss ng Kongreso yung kaso laban kay Duterte? Hindi pa naman nakakapagsalita, hindi binigyan ng chance ng Kongreso si Congressman Alejano para ilatag ang kanyang ebidensya. Sabi naman ni Congressman Pariñas, kanina kahapon, kakasuhan daw nila, iniisip nila kung kakasuhan si Congressman Alejano dahil sa paggawa-gawa ng mga ebidensya para sa impeachment ni Manong Digong. Kaya i-dismiss nila yung kaso dahil wala raw pong ebidensya, Attorney. Pwede po ba yung kasuhan na perjury ang kasamahan nila mambabatas, Attorney? Ay pwede po. Sa pagkabasa ko po nitong impeachment complaint, doon po sa portion na tinatawag pong verification, nanong pa po si Congressman Alejano roon na sinasabi niya that ay personally known the allegation. Ibig sabihin, personal daw niyang nalalaman ang lahat ng isinasaad doon sa mga aligasyon sa impeachment complaint. So yun po ay sinumpaan niya na personal niyang alam yung mga bagay na yun. Ngayon kung yun po ay mapapatunay hindi totoo na personal niyang nalalaman at sinumpaan
sinasagampaan niya yun, yun po ay tinatawag na perjury, lying under oath. Ay, yung sinasabi niya sigurong personal niya nalaman, baka yun, sir, yung bulong ni Matubato at Las Cañas, pwede niya bang gamitin yun na personal kong nalalaman kasi ibinulong sa akin ng source. Can you use that in court? Ay, hindi po, sapagkat hearsay po yun kung ibinulong po sa inyo. Maaari pong sabihin ninyo sa isang statement na yun ay ibinulong sa inyo, ang pwede nyo lang sabihin ng personal knowledge sa kayo, yung pagkasabi sa inyo. Pero kung hindi nyo pwedeng patunayan na yung sinabi sa inyo ay totoo, sapagkat hindi nyo po na-witness yun. So, yung sinasabi, kasi kasama din sa impeachment complaint laban kay Manong Digong attorney ay yung 2 billion pesos na bank account niya raw. So, what does it mean? Dapat alam ni Alejano yung bank account na yon? Opo, dapat po. Ang problema po rin sa aligasyon na yon, kahit po si Senador Trillanes na siya pong nag-research at binigyan nga po daw siya ng AMLC na mga dokumento tungkol doon, ay hindi po niya napatunayan na talagang may 2 billion yung bank account. Kapag hindi po nabuksan yung bank account na yon. So, hindi rin po totoo yung sinasabi ng personal na nalalaman niya may 2 bilyon. Yan po sinasabi namin mga abogado na pasumpa-sumpa ka pa, pero hindi ko na itutuloy. So, entonces, pero sir, ito po mga talaga ba, ito mga impeachment, sabi nila, kung wala kang ebidensya, dapat may personal knowledge ka. So, itong si Congressman Alejano, ang ginamit niya, may personal knowledge siya, kaya isinusulong niya itong impeachment kay Manong Digong. Pero, kung isang araw nga, ibinasura na ito ng Committee on Justice dahil wala silang makitang ebidensya na maiharap, maibigay itong si Alejano. And the only Alejano can say is like, according to his source. Pwede ba yung according to my source, attorney? Nako, napuputol. Attorney! Balikan natin si Attorney Ivy sandali. Papasukin man natin si Congressman Fariñas, ang Majority Floor Leader. Magandang umaga po, Congressman Fariñas, sir. Magandang umaga po, sir, sa ating mga tigapakinig. Magandang umaga po. Live po tayo sa Radyo 5 at live din po tayo sa TV5, sir, and dito po sa Facebook. Kung sabi ho ninyo na you're contemplating nakasampahan ng kaso ito si Congressman Alejano ng perjury dahil wala namang ebidensya palang maipakita ito, bagkus sa sinasabi niya lang personal knowledge kong, pero sabi ng ilang kasamahan, papalusutin na lang daw nila itong pagkakamali ni Congressman Alejano. Pero may reaction naman si Senadora de Lima sa kanyang kulungan, sinasabi, hindi raw binigyan ng chance ng mga congressman si Alejano na makapagsalita. At from there daw, ang tingin ni Laila de Lima ay sunod-sunuran na lamang ang Kongreso sa Ehekutibo. Your reaction, Congressman Fariñas? Paano po kami magiging sunod-sunuran ng executive? Hindi naman mo kami kinausap ng executive dito. Si Senator de Lima, huwag niya kami turuan ng trabaho namin. Hindi naman namin siya tinuturuan ng trabaho niya. Ang nakalagay po kasi sa ating saligang batas. At nandiyan nga ho mismo sa complaint ni Representative Alejano na kailangan, pag nag-file ka ng impeachment, kailangan verified. Ang ibig sabihin po ng verified, papatunayan mo na lahat ng nilalaman ng iyong salaysay o complaint ay totoo at tama sa sarili mong pagkakaalam. Ito nga ho nakalagay sa affidavit niya. I hereby confirm and affirm that the material allegations made therein are true and correct of my own personal knowledge and called from authentic record. So kasi po, it's not halted. Kailangan i-filter po namin yan dahil hindi naman po, kung pwede po, kung ibang official ito, maski anonymous complaint, pwede. Maski nga under oath lang, pwede. Pero sa Constitution, pag itong, kaya nga po, naiiba po itong tatlong opisyal na ito dahil sila po yung talagang kailangan bigyan mo ng sort of immunity para hindi po sila maabala sa trabaho. Presidente, Vice President, yung Supreme Court Justices, yung mga chairman at commissioners ng COA, Civil Service, COMELEC, at saka yung Ombudsman. Para po yan, panagutin mo,
Pambihira. Dito nga, sila nga lang po yung mga opisyal na Kongreso lang ang pwedeng mag-investiga sa kanila. At two-step pa yan, Erwin, kami sa House of Representatives, titignan namin kung pwedeng i-impeach. At para maalis po sa trabaho, kailangan mo ng 2/3 vote ng buong Senado. At katulad na nangyari kay Chief Justice Corona. Itong sa amin po, kay Alejandro, yung kanyang affidavit ko, sinasabi niya, sarili niyang pagkaalam. Nung tinanong namin, alin sa mga aligasyon ito ang alam mo mismo? Wala naman po siyang alam. Nako. Ang nakakaalam po, si Las Cañas o si Matubato. Kung marunong po sila at dapat nagpaturo sila sa abogado, di sana po si Las Cañas ang complainant o si Matubato at in-endorse lang niya. Ayun. Si Cañas at Matubato, pwede nilang patunayan at patuntaan na alam nila yan. Ang mahirap po dito sasabihin niya, hindi, nabasa ko yung affidavit niya hearsay nga po yun. Bawal po yun Hindi po pwede yun. So, kakasuhan niyo ba, sir, si Alejandro, o pag-usapan muna ninyo dyan? Natalie Liderato, ako po, sinabi ko yun para maging silbing aral sa mga iba. Ayun. Nanumpa ka, pwede kang panagutin dyan dahil basahin po ninyo yung kanyang sinumpaan sinumpaan. Baka kasi sir, bagito siya, kaya wala siyang alam. Baka yun ang iniisip niya, pagbibigyan ako nito dahil bagito pa ako sa Yun Kongreso. na nga, kaya tinuruan naman ho namin. Pwede naman po siya mag-file uli, pero Ayun. kasi dapat hindi ho siya ang complainant. Ayun. Hindi ho lumalabas na complainant, dapat endorser lang siya. Ayun. Sa tingin niya, papaniwala, sa tingin niya, may basehan. Yung salaysay ng mga taong yun, i-endorse niya. Pero kung sasabihin niya sa buong bansa, uy, itong Pangulo na ito, 8,000 pinatay niya at yan, panunumpaan niya na alam niya mismo yan. Hindi na po pwede yun, magmumukhang gago tayo lahat po. Congressman Rodolfo Fariñas, Majority Floor Leader. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Kong. Sige po, maraming salamat. Attorney Topacio, sir. Yes, sir. Opo. Magandang umaga po muli. Pasensya na. So, hindi rin po, tama ba yung sinasabi ni Congressman Fariñas na, dapat si Matubato at Las Cañas ang complainant at hindi siya? Opo, tama po yun. Sapagkat ang dalawang klase pong modes under our Constitution, kung paano po pwedeng impeach po ang isang impeachable officer. Opo. Nasa ano po yan nasa Article 11 po yan ng ating Constitution. Una po ay isa pong membro ng House of Wag na si Clarita. ang siyang maging complainant. Wag na. Tulad po ng ginawa ni Commercial na tayo Alejandro. tapos dalubhasa. Saan siya po mismo ang nanumpa. Tapos ito po, yung ginawa po ng iba, may isang private group or individual na nag-file ng impeachment complaint at may endorsement po ng isang miyembro ng House of Representatives. Kailan po nitong si Congressman Alejandro po, siya mismo ang Ang complaint. bad mo talaga si Lawama. Kaya dapat po, totoo po yung sinabi Kalbo na si Raulo. Alright, so malinaw. Mali dito si Congressman Alejandro. Kulang, ika nga. Mali po siya sapagkat kasi po, ang tama po yung para sa akin lang naman, tama yung ginawa ng Committee on Justice sapagkat kung itutuloy niyo po ang isang hearing ng Committee on Justice sa isang impeachment na yung nag-file naman ay walang personal na kaalaman, either personally na nakita niya o nakita niya sa mga public record, authentic record, ay waste of time po. Marami po trabaho ang ating Kongreso. At hindi yung maglilitis ng isang impeachment complaint po, wala namang sinasabing personal knowledge. Kapag ang mga dyaryo po, yung mga activities na nilagay ni Congressman Alejandro, hindi po yung authentic records na tinutukoy. In fact, sinabi na po ng ating Korte Suprema sa napakaraming kaso, ang newspaper reports ay hearsay, hindi po yung personal knowledge. Ayun, malinaw. Attorney Ferdinand Topacio, muchas gracias, Senyor Primo. Buenos días contigo. Mabuhay ka, sir. Thank you very much. God bless. Alright, so malinaw. Ang malinaw dito, mga kapatid, yung sinasabi ni Congressman Alejandro, o Senadora de Lima, makinig ka. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kaya dinismiss yung kaso Senadora de Lima ng Kongreso laban kay Duterte, yung impeachment ni Alejandro, kasi walang ebidensya.
yung sinasabi mo na sana pinakinggan nila dahil may personal knowledge siya, yung sinasabing personal knowledge ni Alejandro ay hango doon sa sinabi ni Matubato at Las Cañas na parehong dinismiss ng Senado. Ikaw naman, ikaw mismo ay naroon. Walang kaalam-alam itong Alejandro. Bagkos, pinakinggan niya lang at nakabase ang kanyang reklamo ng impeachment laban kay Manong Digong doon sa sinabi ng dalawang sinungaling na testigo ninyo, si Las Cañas at saka Matubato. Anong personal knowledge? Ang personal knowledge, Senadora, lektorahan kita. Baka na-absent ka doon sa law mo na klase. When you say personal knowledge, Senator De Lima, is that ikaw mismo ay naroon. Nakita mo, narinig mo, narinig mo kay mismo kay Pangulong Duterte, patayin nyo. Sinabihan niya si General Bato de la Rosa, patayin mo, utusan mong pulis mo, patayin lahat ng mga drug addict, drug lord. Nandoon ka, narinig mo. Or ikaw mismo, may dokumento kang hawak na mga time deposit ni Manong Digong Duterte ng bilyon-bilyon, may kopya ka noon, yun ang sinasabing personal knowledge. Otherwise, kung wala ka doon, kung wala kang hawak na mga dokumento mismo, hindi personal knowledge yun. Congressman Alejandro, ang tawag doon, chismis. Anak ng baka. Paano ka ba naging congressman? Ewan ko, kahit sino lang yata, pwede yata engineer maging congressman.